Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1841 hanggang 1850. Pagdating nila sa Nonto City, Level 6 Saint Ceciline. Dahil binigyan siya ng maraming alchemical na table task mula sa Chortos, malapit na siyang bumuti ng husto. Gayunpaman, naisip ni Severin na kakailanganin niya ng hindi bababa sa kalahating buwan pagkatapos ng paligsahan upang maging isang Royal Saint. Gayunpaman, nagkamali siya. Tumayo si Woolrich at gulat na tumingin sa whirlpool. Sinabi niya, Severin, siguradong namana ni Celine ang iyong talento. Ang tagal na niya at nagiging Royal Saint na siya. Napangiti si Felipe habang hinahaplos ang kanyang balbas at nagseselos na sinabi. Isang 8 taong gulang na Royal Saint. Ang pinakabatang Royal Saint na kilala ko. Hindi inaasahan ng mga Chortos na maririnig ang nakakagulat na balitang ito. Nakatayo sila doon na mukhang naguguluhan at nagulat. Lalo na si Rory, na naghanda ng kanyang talumpati ng pagbati. Noong una, akala niya ay isa ito sa mga asawa ni Severin. Para malaman na anak pala ni Severin iyon, halos malaglag ang panga niya sa sahig. Nakita niya ang anak ni Severin at alam niyang 8 pa lang si Celine. Ang mga elder ay patuloy na mukhang nabigla at nahirapang tanggapin ito. Nakita ni Woolrich at ng iba pa na nakakatuwa ang kanilang mga reaksyon. Isang 8 taong gulang na Royal Saint. Mr. Severin, sigurado ka bang anak mo ito? Oh my God! Ang isang 8 taong gulang ay naging isang Royal Saint. Ako ay isang Warrior King lamang noong ako ay 8 taong gulang. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa isang kababalaghan. Palaki ng palaki ang whirlpool hanggang sa tuluyang nasakop nito ang buong compound. Espiritual na enerhiya sa loob ng 10 milyang radius na natipon. Habang mas maraming espiritual na enerhiya ang natipon, napangiwi si Severin at nagsimulang makaramdam ng kaba. Madali para sa isang may sapat na gulang na makalusot mula sa isang saint tungo sa isang Royal Saint. Gayunpaman, 8 taong gulang pa lang si Celine. Si Severin ay nag-aalala tungkol sa kanya. Naramdaman ni Felipe at ng iba pa ang pag-aalala ni Severin at inaliw siya nito. Hahaha. Huwag kang masyadong mag-alala. Sigurado akong magiging maayos si Celine. Tumanggaw si Woolrich. Tama. Napakabata pa ni Celine ngunit napakatalino niya. Sa maraming supply mula sa mga Chortos, sa malaot madali ay magiging isa siyang Royal Saint. Nakangiting umiling si Severin at walang sinabi. Mabuti na lang at hindi siya pinaramdam ni Celine ng sobrang pag-aalala. Naramdaman ng telekinesis ni Severin na ang kapangyarihan ni Celine ay tumataas habang ang espiritual na enerhiya ay natipon ng higit pa. Di nagtagal, ang kanyang kapangyarihan ay lumampas sa level saint, na ginawa siyang isang Royal Saint. Alam ni Severin ang resulta sa tulong ng kanyang telekinesis. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya at masayang ngumiti. Sa pambihirang tagumpay ni Celine, ang spiritual energy whirlpool ay sumabog sa kalangitan at tumagos sa ulap. Masayang ngumiti si Woolrich. Hahaha. Gaya nga ng sinabi ko, wala kang dapat ikabahala. Noon lang napigilan ni Severin ang pag-aalala. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Celine. Saktong pagdating niya, sinabi ni Celine. Tatay. Isa na akong Royal Saint ngayon. Binuksan ang pinto ng hindi nakikitang kapangyarihan. Nagtatalon-talon si Celine sa kanyang training uniform. Itinali niya ang lahat ng kanyang buhok sa 2 magkahiwalay na nakapusod. Ang kanyang balat ay mukhang fair at kumikinang, marahil dahil siya ay nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Ang balat ng kanyang mukha ay kasing lambot at walang kapintasan gaya ng bagong panganak na sanggol. Ang cute niyang tingnan, parang fairy sa fairy tale. Habang papalabas si Celine sa kanyang silid, yumuko si Severin para yakapin siya. Kinamot niya ang ilong niya at sinabing, maganda ang ginawa mo, Celine. Pagkatapos, maingat niyang siniyasat ang katawan nito at natuklasang nasa napaka-stable na yugto si Celine. Satisfying tumanggo siya. Isang 8 taong gulang na Royal Saint. Naiinggit ako sa iyo. Noong sinusubukan niyang maging Royal Saint, kailangan niya ang tulong ng 5th grade alchemical pill para magtagumpay. Nakakagulat, lahat sila ay naiinggit sa kanya. Naunawaan nilang lahat kung anong uri ng kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Si Celine ay may magandang kinabukasan sa unahan niya.
Maaari niyang makamit ang higit na higit pa kay Severin at maging ang pinakamaaasahang tao na makaakyat sa kaharian ng langit. Si Rory, na nakabawi ng kanyang katinoan, ay huminga ng malalim at binati. Binabati kita, Mr. Severin at ang iyong anak na babae para sa pagiging isang Royal Saint. Magandang balita ito para sa ating lahat sa pamilya. Nabalik sa realidad ang mga elder nang marinig nila ang boses ni Rory. Pagkatapos ay sinimulan na rin nilang batiin si Severin. Natatakot ako na siya ang pinakabatang Royal Saint sa kasaysayan. Sa palagay ko ang pinakamalakas na panloob ng mga disipulo na wala pang 10 taong gulang mula sa anumang mga sekta na may mahabang kasaysayan o anumang nangungunang mga pamilya ay isang saint lamang. Ang iyong anak na babae ay may magandang kinabukasan kaysa sa kanya. Marahil siya rin ang pinakabata na umakyat sa Celestial Realm. Ngumiti si Severin at tumango. Bilang ama ni Celine, nadama niya ang labis na karangalan at pagmamalaki sa kanya. Kinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Salamat pero sapat na yan para sa araw na ito. Ayokong maging mayabang siya." Malungkot na sabi ni Celine. "Hindi ako magiging ganoong klase ng tao." "Ha. Alam kong hindi ikaw." Napangiti si Severin, nakita kong gaano kabagabag ang naramdaman ni Celine. Si Woolrich, Felipe, at ang iba pa mula sa Sky Blue Sect ay tumawa ng malakas habang inaakala nilang napaka-cute ni Celine. Nagpalitan ng tingin si Rory at ang kanyang mga elder sa isa't isa at nakaramdam ng labis na kasiyahan at kagalakan. Alam niyang tama ang desisyon niyang anyayahan si Severin na maging honorary elder. Sa kabutihang palad, siya ay matyaga sa kanyang desisyon nang iminungkahi niya ang pagbibigay ng higit pang mga mapagkukunan ng pagsasanay kay Severin at sa iba pa, habang ang ibang mga tao ay tumutol dito. Hanggat kasama nila si Severin, hindi nila kailangang matakot. Matapos mabawi ni Rory ang kanyang katinoan, mabilis siyang bumati ng may pananabik. "Binabati kita, Mr. Severin. Ang iyong anak na babae ay napakahusay na wala akong narinig na mas bata sa kanya na naging isang Royal Saint. Sigurado akong makakaakyat siya sa celestial na kaharian at maging isang paragon." Ngumiti si Severin at mapagpakumbaba na sinabi, sa kabila ng pagtatangka ni Rory na pasayahin siya. "Masyado pang maaga para dyan. Ang tanging hiling ko lang ay lumaki siyang masaya." Pagkatapos noon, mukhang seryoso si Rory at sinabi sa kanyang mga elder. "Mga elder, tandaan na walang sino man sa inyo ang dapat magbunyag o magsabi nito sa sino man. Iyon ang ibig kong sabihin, at mahaharap kayo sa mga kahihinatnan sa paglabag sa utos na ito. Isang 8 taong gulang na Royal Saint. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit na ang kababalaghan mula sa pinakamalakas na sekta sa South Sky ay isang saint lamang noong sila ay 8 taong gulang. Ang isang Royal Saint ay maaaring mabuhay ng hanggang 1,000 taon. Si Celine ay 8 taong gulang lamang, at maraming oras para sa kanyang paglaki. Ang kanyang tagumpay sa hinaharap ay lampas sa imahinasyon. Kung siya ay isang taong nagpapasalamat na naaalala ang tungkol sa mga chortos sa hinaharap, ang isang maliit na bagay na nakuha niya sa hinaharap ay makakatulong upang dalhin ang mga chortos sa isang mas mataas na bagong antas. Kung ito ay lumabas, ang ibang mga pamilya sa lungsod ay magsisimulang makaramdam ng pananakot, kabilang ang Grundy Uno Sect. Kung ito ay patungo sa isang positibong kinalabasan, ito ang magiging pinakamahusay, ngunit paano kung ito ay isang negatibong kinalabasan? Si Severin ang magiging pagbagsak ng chortos. Kaya, alam ni Rory ang bagay na kasangkot at hindi pinahintulutan ang sinuman na ipakalat ang balitang ito. Alam ng mga elder kung gaano ito kahalaga at tumango sila upang ipakita na naiintindihan nila. Tuwang-tuwa si Severin kay Rory. Mula roon, masasabi niyang matalinong tao si Rory, at maaari siyang tumulong kay Rory sa hinaharap. Maaaring ipaalam ni Severin sa ibang tao na siya ay isang level 9 Royal Saint, at ganoon din ang nangyari kay Woolrich at sa iba pang elder. Gayunpaman, bago sila naging sapat na malakas upang protektahan si Celine, hindi niya maaaring ipaalam sa iba na si Celine ay isang Royal Saint din. Kaya naman, na-appreciate niya ang mabait na kilos ni Rory. "Salamat, Mr. Rourl." Ang kaguluhan ay malamang na nagulat sa maraming tao dahil sa espiritual na whirlpool.
hindi magiging ligtas para kay Celine na manatili sa labas kung sakaling may gustong mag-imbestiga sa dahilan sa likod ng whirlpool. Mabilis niyang binuhat si Celine pabalik sa kanyang silid. Sa pag-alis ni Severin, hindi nag-aksaya ng oras si Rory at pumunta sa bulwagan upang ipahayag ang isang piraso ng pekeng balita. Siya sa lungsod ay naghinala ng anumang bagay. Maliwanag, ito ay lampas sa imahinasyon at walang katotohanan na paniwalaan ang isang 8 taong gulang na isang royal saint. Pagkatapos ng anunsyo, maraming pamilya ang bumisita sa Chortos upang batiin sila. Hindi sila pinigilan ni Rory at tuwang-tuwa na aliwin sila. Siyempre, hindi itinago ni Rory ang alinman sa mga regalo at ibinigay ito kay Celine. Hindi nahiya si Severin na tanggapin sila at ipinasa kay Celine. Pagkaraan ng ilang sandali, ginugol ni Severin ang karamihan sa kanyang oras sa pagtuturo kay Celine. Kapag malaya na siya, pupunta siya sa silid-aklatan ng mga Chortos para magbasa ng iba't ibang mga diskarte sa pag-abot, mga diskarte sa pakikipaglaban, at mga tala-arawan sa paglalakbay. Ganun din ang routine niya sa sumunod na 10 araw. Sa umaga, tuturuan niya si Celine. Sa hapon, makikita siya sa library na nagbabasa. Sa gabi, babalik siya sa kanyang silid at susubukan na gumawa ng Prima Spirit Pill. Sa kasamaang palad, hindi mabilang na beses siyang nabigo. Ang kahirapan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ang isa ay kailangang magkaroon ng mahusay na kontrol sa telekinesis at malawak na kaalaman sa mga halamang gamot. Matapos ang maraming nabigong pagtatangka, hindi pinilit ni Severin ang kanyang sarili na subukang muli. Nagpahinga siya at hinintay ang araw ng paligsahan. Si Severin ay nakayakap kay Gilda sa isang tamba-tamba. Nasa kamay niya ang isang libro na tinatawag na The 13 States of Blue Realm. Isa itong travel diary, at nakuha ng kwento ang atensyon ni Severin. Ilang daang taon na ang nakalilipas, mayroong isang practitioner na tinatawag na Charlie, na isa ring monghe. Sumulat siya tungkol sa kanyang mga paglalakbay, na nagsimula mula sa Nonto City hanggang sa iba pang mga estado sa Blue Realm. Hindi lamang binanggit nito ang ranggo ng bawat puwersa sa Blue Realm, ngunit mayroon din itong pangalan ng pinakamalakas na practitioner, ang digmaan sa pagitan ng South Sky at ng Halimaw, mga masasamang practitioner na sumalakay sa kanlurang rehiyon, at iba pa. Pinalawak nito ang kaalaman ni Severin tungkol sa Blue Realm at ipinaalam sa kanya kung gaano kalaki ang Blue Realm. Ang Blue Realm ay binubuo ng 13 estado at matatagpuan sa isang malaking bahagi ng lupain na mayroong maraming malalakas na practitioner. Ayon sa diary, ang South Sky ay sikat sa pagkakaroon ng pinakamalakas na sekta at 2 kagalang-galang na pamilya. Binantayan ng Grundy Uno sect ang sagradong lawa. Ito ay sinabi na ito ay itinatag higit sa 10,000 taon na ang nakalilipas. May mga alingaw-ngaw na ang tagapagtatag ng sekta ay umakyat sa Celestial Realm maraming taon na ang nakalilipas. Hindi rin mahina ang ibang pamilya. Ang pinakamahinang miyembro ay may kahit man lang saint attainment. Pagbaba niya ng libro ay nabighani pa rin siya sa nakasulat sa libro. Bumantong hininga siya at sinabing, ang Nonto City ay isang maliit na lungsod. Ang dami mo lang kayang maabot dito. Ang layunin niya ay maging mas malakas. Napakalakas na isang araw ay aakyat siya sa Celestial Realm. Sa kanyang pamamalagi sa Chortos, nagsimula siyang maghinuha at naging komportable. Si Gilda, na nagre-refill ng tsaa, ay tumawa habang nakatikip ang kamay sa bibig. Sige. Makakaalis na tayo sa lungsod na ito pagkatapos maabot ni Dayan at ng isa pang kapatid ang Level 9 Royal Saint. Pagkatapos ng paligsahan, magiging Supreme Saints tayo. Ilang araw pagkatapos ng pambihirang tagumpay ni Celine, tinapos ni Gilda ang kanyang pagsasanay dahil naabot na niya ang Level 9 Royal Saint. Siya ay nasa Level 8 na, kaya isang sandali lang bago siya nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos noon, nagkaroon ng pagkakataon sina Severin at Gilda na ay enjoy ang sandali na mag-isa dahil nagsasanay pa si Dayan at ang iba pa. Matapos marinig ang sinabi ni Gilda, tumanggo si Severin. Nang ibabalik na sana niya ang libro sa library, naramdaman niya ang isang malakas na aura na nagmumula sa mga silid. Ang aura ay tumagos sa bubong at lumipad sa kalangitan. Nang malaman ni Severin kung saan ito nanggagaling, siya ay nagulat at labis na natuwa. Si Dayan, Sheila,
at Sofia ba ay gumagawa ng pambihirang tagumpay ng sabay-sabay. Sa kabila nito, mabilis siyang lumipad sa langit at ginamit ang kanyang mga kamay para idiin ang kawalan upang pigilan ang pagkalat ng aura. Sa panahon ng pambihirang tagumpay ni Celine, alam ng buong lungsod ang tungkol sa kaguluhan. Kinailangan ni Rory na gumawa ng pekeng anunsyo upang maiwasang ipaalam sa iba na si Celine ang naging Royal Saint sa murang edad. Dahil doon, alam ni Severin na pinakamahusay na harangan ang aura sa loob ng bakuran kapag nagkakaroon ng pambihirang tagumpay si Gilda. Ganoon din ngayon, nang magawa iyon ni Severin, ginamit niya ang kanyang telekinesis upang tumingin sa mga silid kung saan sila nagsasanay. Nakapikit sina Sheila, Diane, at Sofia habang nakaupo silang nakakross ang mga paa sa kanilang mga silid. Ang espiritual na enerhiya ay sumugod sa kanilang mga katawan, na lumilikha ng isang bahaghari ng liwanag na kumikinang sa kanilang paligid. Habang sinisipsip nila ang napakalaking dami ng espiritual na enerhiya, ang kanilang pagkamit ay mabilis na tumaas. Hindi nagtagal, gumawa sila ng tagumpay at naging level 9 Royal Saint. Gumaan ang loob ni Severin habang ginagamit niya ang kanyang telekinesis para masaksihan ito. Sa kanyang mga asawa, sina Diane at Sheila ang pinakamahina pagdating nila sa Blue Realm. Level 6 lang silang Royal Saint. Pagkatapos ng 2 linggong pagsasanay kasama ang 5th grade high-rank alchemical pills na ibinigay ni Severin, hindi nila binaygo si Severin at naging level 9 Royal Saints. Si Sofia, na isang antas na mas mataas kaysa sa kanila, ay dahan-dahan ding nasa bingit ng pambihirang tagumpay, sa tulong ng mga mapagkukunan ng pagsasanay. Sa pagkamangha ni Severin, hindi niya inaasahan na magkakasama silang tatlo na papasok sa pambihirang tagumpay. Mabilis siyang kumilos at tinakpan ang senyales ng kanilang pambihirang tagumpay upang maiwasang muling maging usap-usapan ang mga chortos. Habang papalapit ang paligsahan, umaasa si Severin na ang kanyang mga asawa ay makakamit ng mas mataas na tagumpay upang maging kwalipikado at makarating sa sagradong lawa upang maging isang Supreme Saint. Bagamat natakpan ni Severin ang karatula, nasa loob lamang ito ng patio. Naramdaman ito ni Ulrich, Felipe, at ng iba pa. Tipid sila sa isa't isang ngunit mabilis na lumipad palabas ng silid kung saan naroon si Severin. Severin, nagkakaroon ba ng tagumpay sina Diane, Sheila, at Sofia? Masayang tanong ni Ulrich. Tumango si Severin. Oo, nakakagulat, nangyayari ito ng magkasama. Hahaha. Buti naman diba? Humalaklak si Felipe habang nagsusuklay ng bigot. Tinuro niya si Severin at sinabing, ngayong level 9 Royal Saints na tayong lahat, malaki ang pagkakataon na kukunin natin ang halos lahat ng kota para sa sagradong lawa. 12 sila, at 11 ay level 9 Royal Saint. Ang bilang ng mga taong pinapayagang mapunta sa sagradong lawa para sa Nonto City ay 15 tao. Ngumiti rin si Severin habang tinitingnan sila. Pagkatapos maghintay ng kalahating araw, lumalakas ang aura mula sa mga silid. Alam ni Severin na matagumpay silang nakalusot at sinusubukan niyang patatagin ang kanilang bagong nakuha na kapangyarihan. Pagsapit ng gabi, ang unang nagbukas ng pinto ay si Sofia. Lumabas siya ng kwarto na nakasuot ng puting damit. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Ang kalahati ng kanyang buhok ay nakatali sa isang bun, habang ang iba ay naiwan. Hinahanap niya si Severin. Nang makita siya nito ay mabilis siyang tumakbo palabas kung nasaan si Severin. Severin. Nagawa ko. Hinaplos ni Severin ang kanyang ulo at ngumiti. Hindi masama. Pareho ka na nang natamo kong tagumpay ngayon. Tumingin si Sofia sa paligid at nagtanong. Hindi pa ba lumalabas sina Diane at Sheila? Noong siya ay nagkakaroon ng kanyang pambihirang tagumpay, masasabi niyang may mga taong nakapaligid sa kanya na gumagawa ng gayon, at alam niyang sila Diane at Sheila. Ngumiti si Severin. Hindi pa. Nasa kwarto pa nila. Katatapos lang magsalita ni Severin ay isa pang pinto ang bumukas. Si Diane iyon. Nakasuot siya ng asol na damit. Matapos masipsip ang espiritual na enerhiya sa paligid niya, ang kanyang balat ay mukhang maganda at malambot. Nang titigan ni Severin si Diane, ang tanging naiisip niya sa kanyang sarili ay, siya ay kasing ganda ng dati. Pumasok si Celine habang hawak ang kamay ni Gilda.
Nang makita ni Celine si Dayan na lumalabas sa silid, agad siyang tumakbo palabas nang nakabukas ang mga braso at itinapon ang sarili sa yakap ni Dayan. Dahil nakita niya kanina ang pagbati ni Rory kay Severin, ginaya ni Celine ang kanyang kilos at sinabi sa isang solemne na tono. Binabati ko kayo sa paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa Level 9 Royal Saint. Naaliw sa inasal ng anak, napangiti si Dayan. Ha. Binabati din kita dahil naging Royal Saint ka na sa wakas. Kahit na si Dayan ay nag-iisa, nanatili siyang may kamalayan sa mga nangyayari sa labas ng mundo, kabilang ang kamakailang tagumpay ni Celine. Matapos maupo ang kanyang anak sa tabi ni Severin, tinapik ni Dayan ang ilong ni Celine gamit ang kanyang daliri at nagtanong ng mapaglaro. Nagdulot ka ba ng anumang problema para sa iyong ama kamakailan? Hindi. Pagmamalaki ni Celine. Ang palitan ng mag-ina ay iniwan si Severin na medyo nalilito. Itabi natin ang pagbati para sa ibang pagkakataon. Hindi pa rin lumalabas si Sheila. Makalipas ang ilang segundo ay nanggaling sa kabilang kwarto ang masayang boses ni Sheila. Hihihi. Nakagawa na rin ako ng pambihirang tagumpay. Ang kanyang itim na buhok ay lumilipad sa hangin habang siya ay lumabas ng silid, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Napakaputi at pinong balat niya nakahawig ng paglalarawan ng isang pintor ng isang anghel sa isang klasikong pagpipinta. Nakaramdam ng ginhawa si Severin nang makita siya. Ganoon din si Dayan, nang umiti at nagpuna. Ito ay perpekto, kung gayon. Tayong lahat ay level 9 Royal Saint ngayon. Mayabang na sabi ni Sofia. Walang mambubuli sa atin ngayon. Bagamat lahat sila ay nag-iisa, alam niya na si Gilda at Severin ay gumugol ng maraming oras na magkasama. Wala sa kanila ang nainggit, at sa katunayan sila ay nalulugod sa pag-asang maabutin si Severin. Iminungkahi ni Severin. Ha. Dapat tayong magdiwang ngayong gabi. Ipinatawag niya ang mga utusan ng Chortos at inutusan silang maghanda ng ilang sangkap para sa isang barbecue. Nagdala siya ng sapat na pampalasa bago siya umalis sa Sky Blue Sect, at ang sama-samang tagumpay ng kanyang mga asawa ay nararapat sa isang maayos na pagdiriwang. Naunawaan ng mga tagapaglingkod ang katayuan ni Severin sa pamilya at hindi nag-aksaya ng oras sa paghahanda ng iba't ibang dekalidad na karne ng espiritong hayop. Sa lahat ng bagay, inayos ni Severin ang grill at sinulid ang karne sa mga skewer bago ito inihaw. Sinamahan ng mga inumin mula sa Sky Blue Sect, ang grupo ay nagpakasawa sa isang masarap na barbecue habang tinatalakay nila ang paparating na paligsahan sa sagradong lawa. Ang kasiyahan ay umabot hanggang hating gabi at natapos lamang nang umalis si Woolrich kasama ang kanyang mga elder. Naghanda si Severin at ang iba pa para matulog. Ang isang karapat-dapat na pahinga ay lubhang kailangan upang salubungin ang bagong araw. Naligo siya at naghilamos bago pumasok sa kwarto ni Dayan. Pagkaligo na rin para magpahangin, nagsuot siya ng berdeng robe na napakaganda sa kanyang maputi at makinis na balat. Para siyang isang magandang anghel na bumaba sa mundo mula sa langit. Bilang tugon sa biglang pagsulpot ni Severin, kinagat ni Dayan ang mapupulang labi at nagtanong. Na-enjoy mo ba ang iyong oras kasama si Gilda nitong ilang araw? Hinayla ni Severin si Dayan sa kanyang mga bisig at nagtanong. Nagseselos ka ba? Ako. Bago pa maipahayag ni Dayan ang kanyang tugon, pinatahimik siya ni Severin ng isang halik. Hindi nagtagal ay umalangaw-ngaw ang silid sa mga tunog ng kanilang madamdaming helanghing. Nang sumunod na araw, lumabas si Severin mula sa kanyang silid na may panibagong hitsura sa kanyang mukha at naginat. Pagdating sa bakuran, sumabak siya sa ilang boxing upang palakasin ang kanyang mga kalamnan pagkatapos ng lahat ng pisikal na pagsusumikap mula sa nakaraang gabi. Nang matapos ang ehersisyo sa umaga, ininom niya ang mainit na tubig na ibinigay sa kanya ng mga katulong ng Chortos at naghilamos ng mukha bago nag-almusal. Hindi nagtagal, pumasok sa bakuran sina Rainier at Frostia. Nang makita nila si Severin na masayang nagbabasa sa isang tamba-tamba, mabilis siyang nilapitan ni Rainier at binati siya ng magalang. Elder Severin, hiniling ng tatay ko na makita ka. May pag-uusapan siya sa iyo. Ibinaba ni Severin ang kanyang libro at tumingin sa kanila. Magsisimula na ba ang paligsahan? Oo. Tumanggaw si Rainier. Bukas na. Ang bilis ng panahon.
Hindi ako makapaniwala na isang buwan na ang nakalipas mula nang maimbitahan tayo sa Chortos. Sa loob ng bulwagan, walang emosyong ekspresyon si Rory habang nakaupo sa pangunahing upuan na may dalang tasa ng mainit na tsaa. Katabi niya sa kanan ay 3 o 4 na elder. Ang kanilang natamo ay nasa level 6 Royal Saint, at sila ay tahimik na naghihintay para sa isang tao. Sa kaliwa ni Rory ay nakaupo ang isang hindi pamilyar na lalaking nasa katanghaliang gulang na medyo nakasuot ng damit ng isang iskolar. Nagpakita siya ng aura ng natutunang karunungan, at itinuro ni Severin na siya ay isang level 9 Royal Saint mula sa mansyon ng alkalde. Umupo si Severin sa isang upuan pagkapasok sa bulwagan. Matapos ihain ng mainit na tsaa, nilinggan niya si Rory at nagtanong. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo ngayon? Iminuwestro ni Rory ang nasa middle-aged na lalaki at nagpaliwanag. Hahaha. Dapat mong idirekta ang tanong na iyan sa mayor dito, Mr. Kyugar. Siya ang nag-request na makita ka. Itinuro ni Severin ang tingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na itinuro ni Rory. Siya si Kyo, ang alkalde ng Nonto City at isang alagad ng Grande Uno Sect. Sa kabila ng pagiging level 9 Royal Saint lamang, si Kyo ay nagtataglay ng lakas upang talunin ang mga Supreme Saint. Isang buwan pa lang mula nang dumating si Severin sa Nonto City, at wala pa siyang nakikilala mula sa mansyon ng mayor. Dahil dito, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit gustong makipagkita sa kanya ng alkalde sa bisperas ng paligsahan. Magalang na iminuwestro ni Severin si Kyo at nagtanong. Pagbati, Sir. Pwede ko bang malaman kung bakit gusto mo akong makita? Masasabi ni Kyo na may mga pagdududa si Severin sa biglaang courtesy call, ngunit ngumiti siya ng buong puso at tiniyak kay Severin. Dumating ako na may dalang magandang balita, kaya't mangyaring magpahinga. Nagpatuloy siya. Isinasaalang-alang ang iyong kamakailang tagumpay laban sa 3 sa mga Royal Saint ng Walpons. Pareho kang binibigyang daan ng guards na direktang sumulong at maiwasan ang pagsali sa paligsahan. Si Kyo, bilang alkalde, ay tila nakaranas ng isang patas na bahagi ng mga ganitong sitwasyon sa nakaraan. Si Severin ay nagpakita ng napakalakas na kakayahan, kaya't ang mga Listholt mula sa timog at ang mga guards mula sa hilaga ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa matapos marinig ang balita. Kaya't nagpasya silang gumawa ng konsesyon ng 2 lugar kay Severin kaya hindi na niya kailangan pang sumali sa kompetisyon. Nagulat si Severin sa panukala, kabaligtaran ng iba na tila matagal nang sinabihan ng balita. Hindi siya nag-iisa sa nararamdamang iyon. Sina Ulrich, Felipe, at ang kanyang mga asawa ay buong pananabik na naghihintay na magkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa sagradong lawa. Hindi nila tatanggapin ang isang maliit na 2 lugar dahil lamang ito ay ibinigay sa kanila bilang isang konsesyon. Ang pagtanggi ni Severin sa kanilang alok ay nagdulot ng matinding pagbabago ng ekspresyon sa Kyo, Rory, at sa iba pang mga Chortos. Ito ay magiging matalino upang tanggapin ito. Mungkahi ni Rory na may pilit ng ngiti. Narinig ko na ang mga guards at Listholt ay na-recall na ang kanilang mga disipulo mula sa Dayform Sect at Pure Void Sect para sa tournament na ito. Sabi ng isa sa mga elder. Si Thorold Gar, na mula sa Dayform Sect, ay napapabalitang ipinanganak na may Thunderbolt Constitution. Ang kanyang malakas na kakayahan ay umabot sa isang halos perpektong antas ng pagiging perpekto, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring karibal sa level 1 Supreme Saint kahit na siya ay isang level 9 Royal Saint lamang. Si Godfrey, ang 9th Elder, ay nagdagdag ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga Listholt. Si Jangar Listholt, na miyembro ng Pure Void Sect, ay mas malakas. Siya ay nakaayon sa kanyang sarili sa Swordwill mula pa sa murang edad at agad na tinanggap bilang isa sa kanilang mga panloob na disipulo. Pagkatapos ay idinagdag ni Rory. Nabalitaan ko na pareho na sina Thorold at Jangar ay mga elite na disipulo na ngayon, at nilayon nilang dalhin ang ilan sa kanilang mga miyembro ng pamilya sa sekta. Ang paparating na edisyon ng torneo ay halos tiyak na magbibigay ng matinding kompetisyon. Nakinig si Severin sa kanilang mga salaysay at binigyang pansin ang tumitinding kompetisyon dulot ng pagbabalik ng mga elite ng sekta na ito. Ang 2 prodigies ay umaasa na gawin ang isang malinis na sweep ng paligsahan.
Walang sino mang umatras sa isang potensyal na hamon, tinanggihan ni Severin ang alok ni Kiyo. Hindi. Salamat, Mr. Mayor, sir. Pinahahalagahan ko ang pagpapasa mo ng mensahe sa akin ng personal, ngunit tulad ng sinabi ko kanina, 2 lugar ay hindi sapat para sa amin. Hayaan ang tunay na mga resulta ay matukoy sa yugto ng paligsahan. Hindi papayag si Severin sa kanilang alok at tumira sa 2 lugar lamang. Ang susunod na paligsahan ay nakatakdang mangyari 20 taon mula noon. Ang paghihintay ng 2 dekada ay hindi isang opsyon para sa kanyang grupo, dahil lahat sila ay nagbabarilan upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Supreme Saint. Ang mahigpit na pagtanggi ni Severin ay nagtulak kay Kiyo na umiling. Nagbabala si Kiyo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Nang umalis si Kiyo, ipinahayag ni Rory ang kanyang hindi pagsang-ayon kay Severin. Ang iyong desisyon ay ginawa ng mabilis. Ang mga sinabi niya, na nagpapahiwatig na dapat ay kinuha na lamang ni Severin ang inalok sa kanya. Sa pananaw ni Rory, ang pagkuha ng mga pwesto mula kina Thorold at Jangar sa torneo ay magiging mahirap kahit na napakalakas ni Severin. Ang pagtanggi sa alok dahil lamang sa gusto niyang makakuha ng higit sa 2 pwesto ay maaaring patunayan lamang na hindi niya kayang umunguya, lalo na sa harap ng gayong malalakas na kalaban. Sa kabaligtaran, ang pangunahing layunin ni Rory ay isecure ang isang solong lugar para sa Chortos. Sa kasamaang palad, si Rory ay isang level 6 Royal Saint lamang, at sa gayon ay hindi makapagdikta sa mga pagpipilian ni Severin. Natahimik si Severin at nakangiting umiling matapos marinig ang hinaing ni Rory. Nang matapos niya ang kanyang tsaa, sinabi niya kay Rory, "Aalis ako ngayon kung wala ng iba." Pagkatapos ay lumabas siya ng bulwagan nang hindi man lang hinintay ang sagot ni Rory. Sa loob ng mansyon ng alkalde, isang maputi ang balat na binata ang tahimik na nakaupo habang humihigop ng espiritual na tsaa. Ang binata ay si Thorold, at napapaligiran siya ng 7 o 8 sa mga elder ng kanyang pamilya. Si Thorold ay naglabas ng isang dumadagandong na aura sa kabila ng kanyang kabataang hitsura, at ang mga elder sa paligid ng mga elder na iyon ay isang level 7 o level 8 Royal Saint. Sa pagsali sa first year na Dayform sect sa South Sky ilang taon na ang nakararaan, nagsimula si Thorold bilang isang panlabas na disipulo. Nang maglaon, gumawa siya ng napakalaking pagsisikap at naging isang level 9 Royal Saint, pagkatapos nito ay pinahintulutan siyang maging isang panloob na alagad ng sekta. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay kakilakilabot, na ginagawa siyang isang puwersa na dapat isaalang-alang kahit na ng isang level 1 Supreme Saint. Ang kanyang pagbabalik sa Nonto City ay naglalayon na tulungan ang mga guards na makakuha ng ilang mga benepisyo, at sa oras na iyon, maaari niyang dalhin ang ilan sa mga elder ng guards sa sekta at sila ay maglingkod bilang kanyang mga katulong. Bumalik si Thorold at nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng isang mabigat na individual na nagngangalang Severin na kara-rating lang sa lungsod. Sa pagnanais ng isang sitwasyon kung saan hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Severin, nagpa siya siyang mag-alok ng hanggang 2 magagamit na lugar para sa sagradong lawa. Sa mga mata ni Thorold, si Jangar ang kanyang pangunahing kalaban sa paparating na paligsahan. Mula sa impormasyong ibinigay sa kanya, si Jangar ay nasa tuktok ng pagpasok sa Supreme Saint at nagtataglay ng Katanji tanging swordsmanship na marami siyang kahanga-hangang gawa sa kanyang pangalan. Siya ay may mahusay na pag-unawa sa swordwill, at isang halimbawa ng kanyang gawa ay ang pagpatay sa isang dragon sa silangang dagat. Bumalik si Jangar na may parehong intensyon katulad ni Thorold, na pumili ng mga mahuhusay na miyembro ng pamilya na sumali sa kanilang mga sekta bilang mga piling disipulo. Ang gawaing ito ay pangkaraniwan sa buong South Sky, kung saan ang mga disipulo ng sekta ay maaaring pumili ng mga miyembro ng pamilya na susunod sa kanila sa kanilang pagsasanay kapag sila ay naging isang Supreme Saint. Ang ganitong mga aksyon ay hindi kanais-nais para sa 2 kadahilanan. Ang una ay ang mga mapagkukunan ay maipapalabas sa mga tunay na karapat-dapat sa kanila sa loob ng sekta, at ang pangalawa ay ang mga elite na disipulo ay magiging gulugad ng lakas ng sekta pagkatapos na masipsip. Bilang resulta, marami sa mga lugar na magagamit para sa sagradong lawa ay monopolyo ng mga pamilya na ang mga miyembro ay bahagi ng isang sekta.
Inilapag ni Thorold ang kanyang tasa ng tsaa at nagtanong tungkol kay Jangar mula sa taong nasa tabi niya. May narinig ka bang balita tungkol kay Jangar kamakailan? Si Jangar ay nanatili sa bahay mula noong siya ay bumalik. Sumagot ang tao. Bilang resulta, mahirap makahanap ng maraming impormasyon tungkol sa kanya. Nanatili si Thorold sa tahimik na pagmumuni-muni. Sa sandaling iyon, nagpakita si Kiyo pagkabalik mula sa Chortos. Mahinahong nagtanong si Thorold. Paano napunta ang negosasyon sa mga Chortos? Mas gugustuhin niyang iwasan ang sinumang masasamang individual na makialam sa kung ano ang itinuturing niyang isang tuwid na away sa pagitan nila ni Jangar. Ang dalawang sekta na kanilang pinanggalingan ang Dayform Sect at ang Pure Void Sect. Ay hindi maganda ang pakikitungo sa isa't isa, at isang walang harang-harang na labanan ay palaging susugod sakaling magkasalubong ang magkabilang panig. Umiling si Kiyo bilang sagot sa tanong na iyon. Tinanggihan ni Severin ang alok, na sinasabing hindi sapat ang dalawang lugar. Kumunot ang noo ni Thorold, halatang galit sa pagtanggi ni Severin. Matapos malaman na pinatay ni Severin ang Level 9 Royal Saint ng mga Wolpan. Si Thorold ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpasya na 2 pwesto ang maaaring ihandog sa pag-asang kailangan lang niyang labanan ito kay Jangar para sa natitirang 13 pwesto. Kung si Severin ay hindi gaanong malakas kaysa sa mga alingawngaw, ipinadala niya ang ilan sa kanyang mga tao upang wakasan ang buhay ni Severin. Matapos marinig iyon ay tumanggi si Severin. Lumingon si Thorold sa unang elder ng Gars at sinabi, dahil hindi siya makumbinsi ng alkalde, marahil ay maaari mong dalhin ang aking espiritual na kayamanan sa kanya at ipakipagkita sa kanya. Kung alam niya kung ano ang makabubuti para sa kanya, maaari mong dalhin siya sa akin. Kung ipipilit niya akong labanan ang mga lugar na iyon, naniniwala akong malalaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Sa loob ng ari-arian ng mga Chortos, babalik na sana si Severin sa kanyang tirahan nang makita niya ang isang kislap ng liwanag na tumatama sa kalangitan. Isang hindi imbitadong bisita ang nagpakita. Ang bisita ay isang Level 9 Royal Saint. Siya ay isang matanda na may buhok na kulay abo na nakasuot ng berde, at ang kanyang mga braso ay nagpapaalala sa mga lantang sanga ng puno. Sa sandaling lumitaw siya sa itaas ng ari-arian ng mga Chorto, nilaktawan niya ang anumang formal na pagpapakilala at tinawag si Severin sa pangalan. Nasaan si Severin? Sabihin mo sa kanya na lumabas ka agad dito. Dahil sa paghamak at pagmamataas sa ekspresyon ng lalaki ay nakaramdam ng pagkasuklam si Severin. Malinaw na ang tao ay mula sa Gars o sa Listholt. Mainit siyang dumating sa takong ng pag-alis ni Kiyo, at halatang halata na dumating siya na may masamang intensyon. Napangisi si Severin nang lumitaw ang isang ilusyon na araw sa kanyang mga mata. Ang kakaibang liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata ay tila puno ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagsimulang lumakas habang siya ay bumangon mula sa lupa at mabilis na sumulong patungo sa may buhok na matanda. Ngumisi si Severin. Sino ka? Ang matandang lalaki na may buhok na kulay abo ay maaaring isang Level 9 Royal Saint, ngunit isang malakas na pakiramdam ng pananakot at takot ang pumasok sa matanda sa sandaling tumingin siya sa walang emosyong mga mata ni Severin. Ang nakalipas na gawa ni Severin sa pagpatay sa 3 sa mga Wolpans, Level 9 Royal Saints ay nag-iwan sa matandang lalaki na nauyuto sa takot. Makalipas ang ilang paghinga, huminga ng malalim ang matanda at ipinarating ang layunin ng kanyang pagbisita. Pakinggan mo ako, Severin. Gusto ng saya ng aking pamilya, si Thorold, napuntahan mo siya at bisitahin siya. Baka mahihirapan ka at ang iyong mga kaibigan sa Nonto City kapag tumanggi ka. Napangisi si Severin matapos marinig iyon. Tatanggapin sana niya ang paanyaya kung ito ay taos puso at ginawa ng may mabuting loob, ngunit ang mapagpakumbaba na pag-uugali ng isang mensahero lamang ang nagpabalik sa isip ni Severin. Kung ang isang subordinate ay maaaring kumilos sa ganoong paraan, kung gayon ito ay naninindigan na ang taong sinagot niya ay pinutol mula sa parehong tela. Sino ba siya sa palagay mo? May karapatan ba siyang utusan ang presensya ko? Tanong ni Severin. Sumama ang ekspresyon ng matanda sa tugon na iyon, sa paniniwalang gumawa si Thorold ng bundok mula sa isang molehill. Sa kanyang pananaw, si Severin ay isang bitik lamang kumpara sa isang talento tulad ni Thorold.
Kung medyo mahina ang claw na iyon, hindi na sana mag-abala pa si Thorold na ipadala siya para ihatid ang mensahe. Ibinagsak ng matanda ang kanyang mga kamay at naglabas ng espiritual na enerhiya ng isang level 9 Royal Saint. Mayabang na deklara niya. Binibigyan ka ng aming supling ng isang makabuluhang pabor sa pamamagitan ng pag-imbite sa iyo na makipagkita sa kanya. Ito ay isang pagkakataon na gusto ng marami. Bago pa makapagpatuloy ang matanda, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang sinusubukang umatras. Nako, masyadong mabilis na lumitaw si Severin at naghatid ng isang mabilis na sampal. Ang lakas ng loob mo. Ginawa ng matanda ang buong lawak ng kanyang natamo at itinaas ang dalawang kamay upang gumawa ng windshield. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap na harangin ang sampal ni Severin ay walang saysay, dahil ang puwersa ni Severin ay pinatay ang kalasag ng medyo madali. Sa isang segundo, ang kamao ni Severin ay bumagsak ng husto sa mukha ng lalaki. Natigilan ang lalaki. Hindi kita isasaalang-alang. Sabi ni Severin sabay kaway sa lalaki.